Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Pisces. We have Six of Swords. Ayan. So, si Six of Swords, this is moving on energy. At ang maganda rito, ibig sabihin na pag move on na to, babaguhin mo yung sitwasyon mo from troubled waters, you're heading towards calmer waters, 'di ba? Dito magulo ang tubig, dito kalmado. Kaya papunta na kayo no, sa sa lugar or sitwasyon na wherein makakalma na kayo. You are finding your peace, 'di ba? Finally, kasi baka nanggaling kayo dito sa magulong sitwasyon, mahirap, magulo at maaring stressful na sitwasyon, no, Pisces. Kaya naman siguro yung parang turning point na ito, no? Kaya kayo magdedesisyon na umalis na, iwanan na yung sitwasyon na yan kasi parang ngayon magkakaroon na kayo ng experience wherein eto na masasabi mo na this is it. This is it, no? Hindi ka na magpapasensya, hindi ka na aasa na maayos pa ang sitwasyon, no? Kasi ginawa mo na 'yun eh. Ginawa mo na 'yan kaya nga ngayon parang naiisip mo na this is it. Tama na kasi parang wala kang nakikitang pagbabago, maaaring wala kang nakikitang improvement, no? At kumbaga you're going to choose uh, your own welfare ngayon, 'di ba? Hindi na 'yung kasi kung kunyari sa relationship ito, 'di ba? Nagtiyaga ka, ginawa mo ang lahat para maging mas maayos kayo kung um, kung yung person mo yung issue dito, 'di ba? So, nag-try ka, 'di ba? Ginawa mo ang makakaya mo para maging maayos kayo or mas maging maayos pero maring wala nang pag-asa. It could be a hopeless case kaya magde-decision ka na okay, I'm going to to focus on myself and ayun, may anak kayo. So, yun. Kaya yun, you're heading towards a new life, no? Kasama mo yung anak mo at magsisimula ka ng bagong buhay somewhere. Kasi travel din ito eh. Pwedeng magre-relocate ka, pwedeng aalis ka sa lugar kung nasaan kayo nagsasama at maaring mangingibang bayan or mangingibang bansa pa ang iba sa inyo rito, no? So, we have Five of Cups. Ayan, malungkot, no? May lungkot kang nararamdaman kasi syempre kung yung kung pamilya nga itong usapan or relationship, 'di ba? Kahit papaano siguro talagang mabigat, 'di ba? Mabigat ito yung iiwanan mo yung person mo. Pero kasi kung toxic na yung relationship, toxic na yung kine-create ninyong environment para sa pamilya ninyo, para sa anak ninyo, 'di ba? So ang iisipin mo na lang hindi na yung sarili mo, 'di ba? Kundi yung anak mo na. Gugustuhin mo ba na makita ng anak mo yung toxicity, 'di ba, ng relationship ninyo or toxicity ng environment na nandiyan sa bahay niyo, gano'n. Kaya parang magsasakripisyo ka talaga, no, para sa mga anak. So kaya maaari, no, na kung sino man sa inyo ang merong ganito sitwasyon, okay? So maaaring ganito ang nararamdaman ninyo. Maraming pagsisisi, maraming sama ng loob, lungkot, mixed emotions na, 'di ba? Pero okay lang 'yan, 'di ba? Kasi always remember Pisces na lahat na nangyayari sa buhay may rason. No, there is a reason, a valid reason for that why it's happening. There is a purpose, no, for that. Bakit ganyan na nangyayari? 'Di ba? At ngayon, if you are going to dwell on that sadness, depression, or yung paghihinayang, 'di ba? You will be able to move forward, 'di ba? Kaya hayaan mo na 'yan. Tama na 'to na magdedesisyon na kayo na umalis sa sitwasyon na 'yan. So iwanan mo na din kung ano man ang mga bagahe, no? Mga bagahe ninyo sa dibdib, iwanan mo na 'yan and focus on the new life that you're about to start kasama yung anak mo. Ito, may anak, 'di ba? Kasi magbabago at magbabago din ang iyong sitwasyon.
Ngayong ikaw na lang at yung anak mo, you can try, 'di ba? To build a new life together, no, ng kasama ng anak mo. So, what else? We have Hierophant. Maaaring meron ditong maaaring meron kayong advisor at maaaring kung sino man ito si Hierophant sa buhay mo, whoever that represents, no, sa buhay mo, maaaring siya yung laging nandiyan din para suportahan ka, para advisean ka, para gabayan ka. Maaaring siya din yung paminsan-minsan, no, talagang nakakapagbigay sa'yo ng sage advice na tinitake mo, sinusunod mo. So, yeah, maaaring siya yung nagpapalakas din ng loob mo, 'di ba? At siya yung nandiyan para tulungan ka sa sitwasyon na yan. Kasi mabigat, no? Maaaring mabigat ang pinagdadaanan ng iba sa inyo. But of course, okay, as I've said earlier, just take as it resonates kasi hindi, yung mensaheng yan is not for everyone. Kasi hindi naman lahat may ganyang sitwasyon, okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have marionette. Ayan. So, yan. Baka ito yung person mo. No? Maaring diktador ang person mo. Dinodominant. Ang tawag dito, dominante. Ganyan. Parang, excuse me po. Parang, kaya siguro kayo, parang toxic, no? Talaga ang naging sitwasyon. Kasi, baka siya lang lagi nasusunod. Siya yung, alam mo yun, yung parang, pwedeng gaslighter din siya. Kaya talagang mahirap, no, na sitwasyon ang maaaring kinabilangan ninyo kung ganito yung inyong person. So, that's good, no, na aalis ka na sa poder niya, aalis ka na sa sitwasyon na yan. So, that's really beautiful move. So, blind, ayan, pwede, no, na yung blind na to resonates with the situation. Kasi pwedeng nagbubulag-bulagan ka na lang para hindi ka masyadong manliit, 'di ba? Para hindi mo siguro masyadong maramdaman na ginagaslight ka ng person mo or hindi mo masyadong maramdaman na alam mo yun, pinapaikot-ikot ka na lang niya sa kanyang mga kamay kaya parang nagbubulag-bulagan ka. No, you are in denial na gano'n na ang inyong sitwasyon. So, but that was before. Kasi, yun nga, magmo-move on ka na. Alis ka na sa sitwasyon na yan, 'di ba? So, pwede rin, no, na ang iba sa inyo, baka may problema, no, sa mata. Kung meron man, Pisces, kayong discomfort na nararamdaman pagdating sa inyong paningin, naku, wag na po kayong tumpik-tumpik pa, wag na kayong wag na ninyong patagalin, you know, wag na kayong mag-ano pa, wag na kayong magpamamaya-maya na, and do it, okay? Gawin na ninyo agad para na hindi kayo umabot sa puntong hindi kayo umabot sa puntong mas lalo pang lumala, 'di ba, ang inyong problema. Kaya as much as possible, as soon as possible, i-address niyo na 'yan, magpa-check up na kayo. So, we have hesitation. Ayan. So, kung meron man kayong mga bagay, no, na iniisip, may plano or kung ano man, na nag-hesitate ka, that is something na kailangan mong pag-isipan mabuti. Yung parang instead na gagawan mo agad ng action, gagawan mo agad ng paraan na sige na nga, gagawin ko na lang, no? Wag ganun, no? Wag ganun, kasi baka pagsisihan mo lang yan. So, kapag nag-hesitate ka, hindi ka sigurado, so mas lalong hindi dapat na gawin mo agad, di ba? Pag-isipan mong mabuti, listen to your intuition, ask someone for advice katulad niyan ni Hierophant para at least magkaroon kayo ng ideya, no? Kung ano talaga yung tamang gawin, kung ano yung nararapat, no, ninyong gawin. So, yun, kaya wag kayong mag-hesitate. Okay? I mean, wag ka muna kayong magdesisyon, no, kung nagdadalawang isip kayo, pag-isipan mo ng mabuti. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.